Ang nakakapasong init ng araw ay biglang naging isang bangungot ng si Liana, isang estudyante sa high school, ay harangin ng isang malupit na pulis trapiko. Isang sampal, isang pagpapahiya, at isang viral na video ang nagsindi sa galit ng kanyang ama, isang general ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Ngunit sa paghahanap niya ng katarungan, isang madilim na konspirasyon sa likod ng uniforme ang mabubunyag, isang katotohanang hindi sukat akalain. Ang sikat ng araw sa Kalakhang, Maynila ng tanghaling iyon ay tila isang parusa. Ang init na nagmumula sa aspalto ay kumakawala at nagpapayanig sa hangin, tumatago sa balat at nagpapabigat sa bawat paghinga. Pinunasan ni Liana ang kanyang noo na basang-basa ng pawis, habang tinitingnan ang kalsadang unti-unti nang nababawasan ng mga sasakyang pampaaralan. Ang tanging gusto niya ay makauwi kaagad, hubarin ang kanyang sapatos, at uminom ng isang basong malamig na tubig. Dahan-dahang umuusad ang kanyang paboritong scooter sa kanang bahagi ng daan. Ang mahinang ugong ng makina nito ay halos hindi marinig sa gitna ng dagundong ng mga malalaking sasakyan na dumaraan. Hindi siya nagmamadali at wala siyang nilalabag na anumang batas trapiko. Bawat karatula ay binabasa niya, bawat marka sa daan ay sinusunod niya. Tila normal ang takbo ng mundo hanggang sa isang matinis na pito ang bumasag sa katahimikan. Ang tunog ay nagmula sa gitna ng kalsada kung saan isang pulis na malaki ang katawan ang nakatayo, matigas ang tindig at may mabagsik na mukha. Ang kanyang unipormeng kulay tsokolete ay mukhang kupas, ngunit ang tingin ng kanyang mga mata ay mapanuri na para bang naghahanap ng anumang pagkakamali. "Hinto, miss." Nagulat si Liana at bigla niyang piniga ang preno, itinabi ang kanyang scooter sa gilid ng daan. Ilang motorista ang sumulyap sa kanya bago nagpatuloy sa kanilang pag-alis. Sa kanyang isipan, nagtatanong si Liana kung ano ang kanyang naging pagkakamali. Maingat siya sa pagmamaneho, ngunit ang kaba ay hindi pa rin maiwasan, tulad ng isang estudyanteng tinawag ng guro nang hindi alam ang dahilan. Si Berto Reyes, ang pangalang nakasulat sa nameplate sa kanyang dibdib, ay humakbang palapit ng may kabigatan. Matangkad siya at malaki ang katawan, maitim ang balat, at may pawis na dumadaloy sa kanyang sentido. Tinitigan niya si Liana ng walang ngiti, saka ikinumpas ang kamay, hinihingi ang kanyang mga papeles. Magalang na iniabot ni Liana ang kanyang lisensya, at ang ACC ng sasakyan. Mabilis itong sinuri ni Berto, saka siya tiningnan ng may mapanuyang ngiti na mahirap unawain. "Alam mo bang lumampas ka sa marka sa kalsada kanina?" Ang boses niya ay patag ngunit may halong pag-aakusa. Napalunok si Liana. "Hindi po, sir. Dahan-dahan po ang takbo ko." Ang sagot na iyon ay tila lalong nagpatigas sa mukha ni Berto. Sa gitna ng init na halos tumutunaw sa balat, ang kapaligiran ay naging mas mabigat at puno ng tensyon. Nararamdaman ni Liana ang nakatagong banta sa likod ng boses ng pulis. Ilang sasakyan ang dumaan, bumabagal ang takbo, habang pinapanood ang dalagang nakauniporme ng high school na hinaharang sa gilid ng daan ng isang pulis. Ang pitong hawak ni Berto ay patuloy na umiindayog, na para bang isang simbolo ng kapangyarihan. Hindi pa niya alam na ang pitong iyon ang magiging simula ng isang serye ng mga pangyayaring babago sa kanyang buhay magpakailanman. Isang maikling pagkikita na magbubukas ng pinto patungo sa karahasan, konspirasyon, at madidilim na lihim na nakakubli sa likod ng unipormeng kulay tsokolete. Ang malaking katawan ni Berto ay nangingibabaw sa paningin ni Liana. Lukot ang kanyang uniporme, ngunit ang kilos niya ay puno ng kayabangan na para bang siya ang hari ng kalsada. Ang pawis ay dumadaloy sa kanyang liig, humahalo sa alikabok at amoy ng usok mula sa mga sasakyan. Tiningnan niya si Liana mula ulo hanggang paa, na parang sinusukat ang kanyang kahinaan. "Papeles mo, miss," sabi niya ng walang emosyon, ngunit may tono ng pag-uutos. Nagmamadaling binuksan ni Liana ang kanyang bag, bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Magalang niyang iniabot ang kanyang lisensya at rehistro. Kinuha ito ni Berto ng walang imik, pinag-aralan ito na may nakakunot na noo. Matagal at puno ng hinala ang kanyang tingin, na para bang naghahanap ng butas para siya ay idiin. "Kompleto. Pero alam mo bang lumampas ka sa marka sa kalsada?" Ang boses ni Berto ay mabigat at malamig. Agad na umiling si Liana. "Pero sir, hindi po ako lumampas sa marka. Dahan-dahan lang po talaga ako." Ang kanyang boses ay mahina, sinusubukang magpakita ng respeto.
Ngunit ang sagot na iyon ay lalong nagpakunot sa noo ni Berto. Huminga siya ng malalim at pinaningkitan siya ng mata, tulad ng isang mandaragit na nakahanap ng kanyang biktima. Sa kanyang kaliwang kamay, bukas ang isang tiket. Mabilis na gumalaw ang kanyang panulat, may isinusulat ng hindi nagpapaliwanag. Tanging pagmamasid lang ang magawa ni Liana, litong-lito at hindi maintindihan kung ano ang kanyang itinatala. Matapos ang ilang segundo na tila napakatagal, muling tiningnan ni Berto si Liana. Ang tingin na iyon ay matalim, puno ng kayabangan na nakakapanliit. Bumaba ka sa motor mo, miss. Dito tayo mag-usap, sabi niya sa tonong walang pagpipilian. Sandaling natigilan si Liana, sinusubukang unawain ang utos. Sumulyap siya sa paligid. Walang paglabag, walang karatula siyang nilabag. Ngunit ang tingin ni Berto ay nag-udyok sa kanyang sumunod. Pinatay niya ang makina ng motor at dahan-dahang bumaba, tumayo sa ilalim ng araw na lalong tumitindi ang sikat. Sa sandaling iyon, nagsimulang magbago ang kapaligiran. Ang mga taong dumadaan ay nagsimulang magmasid mula sa malayo, ngunit walang sinumang naglakas loob na lumapit. Naramdaman ni Liana ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. May masamang kutob sa kanyang dibdib. Tiningnan ni Berto ang susi ng motor sa kanyang kamay, pagkatapos ay pinaglaruan ito ng may bahagyang ngiti na mahirap basahin. Sa likod ng kanyang mabagsik na mukha, mayroong isang bagay na tuso. Isang intensyon na hindi na tungkol sa batas, kundi tungkol sa kapangyarihan at pag-abuso nito. At sa gitna ng tanghaling tapat, napagtanto ni Liana na hindi siya nakikipag-usap sa isang tagapagpatupad ng batas, kundi sa isang taong wala ng konsensya. Kaswal na pinihit ni Berto ang susi ng motor ni Liana, pagkatapos ay binunot ito ng walang pahintulot, na para bang ito ay kanyang karapatan. Ang maliit na tunog ng bakal na nagkikiskisan ay malinaw na narinig sa gitna ng ugong ng mga sasakyan. Impound muna tong motor mo, sabi niya ng malamig, habang nakatingin sa ibang direksyon, na tila nainip. Walang emosyong tumingin si Liana, hindi maintindihan. Alam niyang kumpleto ang kanyang mga papeles, lahat ng batas ay kanyang sinunod. Ngunit ang salitang i-impound ay umalinggaw sa kanyang isipan tulad ng isang banta na walang katuturan. Sinubukan niyang magpaliwanag, pero wala po akong nilabag na anuman. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang pangungusap, itinaas ni Berto ang kanyang kamay, pinatigil siya sa isang bastos na senyas. Kung gusto mong makuha to, ayusin mo sa presinto, patuloy niya sa isang tonong walang pakialam. Nararamdaman ni Liana na may mali. Nagbago ang paraan ng pagsasalita ni Berto, hindi na formal tulad ng isang alagad ng batas, kundi parang isang nagbebenta sa black market na nakikipagnegosasyon sa isang nakauna bagay. Lumapit siya. Ibinaba ang kanyang boses hanggang sa sila na lang dalawa ang makakarinig. O kaya, kung gusto mong mapadali, magbayad ka ng 5,000 ngayon. Ang mga salitang iyon ay dahan-dahang lumabas ngunit puno ng lason. Natigilan si Liana. 5,000 piso, isang malaking halaga para sa isang estudyante. Tinitigan niya ang mga mata ni Berto, naghahanap ng anumang senyales na ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang. Ngunit ang nakita niya ay kasakiman at kapangyarihang inaabuso. 5,000 po, sir. Estudyante pa lang po ako. Ano po ba ang kasalanan ko? Nanginginig ang boses ni Liana sa gitna ng init at takot. Ngunit hindi sumagot si Berto ng may paliwanag. Umisi lamang siya habang itinuturo ang isang karatula sa dulo ng kalsada. Hindi mo kailangan ng maraming dahilan, sabi niya ng basta na lang, na para bang normal ang kanyang hinihingi. Ang kanyang mga daliri ay naglaro sa panulat sa ibabaw ng tiket. Hindi para isulat ang paglabag, kundi para ipamukha ang kanyang pangingibabaw. Sa kanyang mga mata, ang batas ay isang kasangkapan lamang para gipitin ang mahihina. Alam niyang karamihan sa mga tao ay pipiliing magbayad kaysa lumaban. Ngunit si Liana ay hindi isang dalagang madaling sumuko. Inayos niya ang kanyang pagtayo, sinusubukang mag-ipon ng lakas ng loob kahit na ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis. Wala po akong kasalanan, sir. Kung gusto ninyong dalhin ang motor ko, sige po, pero hindi ako magbabayad. Ang kanyang mga salita ay matatag ngunit mahina, tulad ng isang maliit na tinig na humahamon sa isang bagyo. Pinaningkitan siya ng mata ni Berto, ang kanyang mukha ay naging malamig. Ang hangin sa kanilang paligid ay tila bumigat. Sa gitna ng katahimikang iyon, may napagtanto si Liana.
Ito ay hindi lamang isang simpleng pangungutong, kundi isang uri ng pag-abuso sa kapangyarihan. Kung saan ang uniforme ay ginagawang panangga para mang-api at ang batas ay ibinebenta sa halagang 5,000 piso. Matigas na nakatayo si Liana sa ilalim ng araw na tumutusok sa bala. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang sentido, ngunit ang kanyang tingin ay nanatiling matalas, tumatago sa mga mata ni Berto. Sa kanyang dibdib, ang puso niya ay malakas na kumakabog, ngunit ang takot ay dahan-dahang napalitan ng galit. Alam niyang wala siyang kasalanan. Ang lahat ng nangyayari sa kanyang harapan ay hindi pagpapatupad ng batas, kundi isang lantad na pangingikil. Sa mabigat na paghinga at nanginginig na boses, direkta siyang tumingin kay Berto. Hindi po ako magbabayad, sir. Magre-report po ako, sabi niya ng malakas, kahit na ang kanyang boses ay tila naputol sa gitna ng init at tensyon. Ang mga salitang iyon ay matapang. Ngunit sa pandinig ni Berto, ito ay isang hamon. Malakas na tumawa si Berto. Isang tawa na mas parang pang-iinsulto kaysa sa kasiyahan. Mag-report kanino? Ang kanyang boses ay magaspang, puno ng kayabangan. Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang distansya nila ngayon ay isang dangkal na lang mula sa mukha ni Liana. Ang kanyang hininga ay mabigat, amoy sigarilyo at pinipigilang galit. Lahat ng report mo, sa akin din naman mapupunta, sabi niya sa isang mapanuyang tono. Ang mga salitang iyon ay parang laso na pumasok sa dibdib ni Liana, nagpaalala sa kanya na ang mga taong tulad ni Berto ay pakiramdam nila ay hindi sila kayang abutin ng batas. Ang mundong dapat sana ay nagpoprotekta sa kanya ay kasabwat na pala sa kawalang katarungan. Ilang residente ang nagsimulang magmasid mula sa kabilang kalsada. May mga bumagal ang sasakyan. Mayroon ding huminto sandali. Ngunit walang sinumang naglakas loob na lumapit. Ang mga mukhang iyon ay naging mga tahimik na manonood lamang sa gitna ng isang maliit na labanan sa pagitan ng katotohanan at arogansya. Nararamdaman ni Liana ang mga tingin ng mga tao na maihalong awa at takot. Ngunit hindi ito nakapagpaurong sa kanya. Tumingin siya pabalik sa mga mata ni Berto. Ang kanyang tingin ay hindi natitinag. Sa kanyang isipan, iisang pangungusap ang paulit-ulit, huwag kang manahimik, huwag kang susuko. Lalong lumapit si Berto. Ang kanyang tono ay naging mas matalas. Akala mo ba mananalo ang mga katulad mo, sabi niya habang inilalapit ang kanyang katawan. Pinigil ni Liana ang kanyang hininga, nanigas ang kanyang katawan, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi bumitaw. Sa kanyang pananahimik, ipinapakita niya ang isang katapangan na hindi nagmumula sa pisikal na lakas, kundi sa paninindigan. Ang hangin sa paligid ay tila bumigat na para bang huminto ang oras upang saksihan ang pagbabanggaan ng dalawang mundo. Ang isa ay nakasuot ng uniforme at pakiramdam ay makapangyarihan. Ang isa naman ay isang estudyante lamang ngunit may tapang na mas malaki kaysa sa anumang ranggo. At sa gitna ng init ng araw na iyon, isang bagong kabanata ang nagsisimula. Isang kabanata kung saan ang katotohanan ay handang hamunin ang baluktot na kapangyarihan. Ang sampal ay dumating ng napakabilis, malakas, at walang awa. Ang tunog nito ay bumasag sa mainit na hangin ng tanghali, umalinggaw sa gitna ng ugong ng mga sasakyan. Ang ulo ni Liana ay tumagilid. Ang kanyang katawan ay nawala ng balanse at bumagsak sa aspalto na nag-aapoy sa init. Pumutok ang kanyang labi at tumulo ang dugo sa kanyang baba. Ang mundo sa paligid niya ay tila umikot. Ang tunog ng pito, busina at sigawan ay naghalo-halo. Ngunit ang pinakamasakit ay hindi ang hapdi sa kanyang pisngi, kundi ang katotohanang sinaktan siya ng taong dapat sana inagpoprotekta sa kanya. Nakayuko ang kanyang mukha, hirap siyang huminga, ngunit sa loob ng kanyang dibdib, isang apoy ang nagsisimulang mag-alab. Hindi binigyan ni Berto ng pagkakataon si Liana na bumangon. Hinila niya ang kwelyo ng damit ni Liana, gamit ang kanyang magaspang na kamay, kinalagkad siya na parang isang bagay na walang halaga. Sa isang iglap, ang katawan ng dalaga ay itinaas, ulo sa ibaba, paa sa itaas. Ang eksena ay kakatwa at malupit, parang isang palabas para sa mga taong uhaw sa kapangyarihan. Narinig ang tawanan mula sa dalawa pang pulis sa likod ni Berto. Pinagtawanan nila si Liana ng walang anumang awa. Tingnan niyo to, nagmamatapang sa otoridad, sigaw ni Berto habang tumatawa. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at kasiyahan.
Sinubukan ni Liana na sumipa ngunit nawalan siya ng lakas. Ang tanging magawa niya ay pigilan ang mga luha na bumabagsak kasama ng dugong tumutulo sa kalsada. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang sumigaw. Ang ilan ay nagtakip ng bibig, hindi makapaniwala. Isang ina ang sumigaw, "Tama na, sir, estudyante lang yan," ngunit walang sinumang naglakas loob na sumuong. Ang iba naman ay binuksan ang kanilang mga cellphone, kinukunan ang eksena mula sa malayo. Ang tunog ng mga tumatawa ay humalo sa tunog ng mga umiiyak. Sa gitna ng kaguluhan, sa wakas ay binitawan si Liana. Ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa na parang isang basyong sako. Hirap siyang huminga, malabo ang kanyang paningin. Ngunit kahit sa ganoong kalagayan, tinitigan pa rin niya si Berto ng parehong mga mata. Mga matang tumatangging sumuko. Tiningnan siya pabalik ni Berto, sinipa ang salamin ng motor ni Liana hanggang sa mabasag. Para matuto kang rumespeto sa uniforme, sabi niya nang may malakas na tawa bago tumalikod patungo sa kanyang motor. Sumakay din ang dalawa niyang kasama, dala-dala ang parehong malamig na tawa na kasing sama ng kanilang krimen. Mabilis na umalis ang kanilang patrol na motor, iniwan ang alikabok, dugo, at trauma sa gitna ng daan na ngayon ay tahimik na. Nakahandusay doon si Liana. Nanginginig ang kanyang katawan, ngunit sa loob niya, isang pangako ang isinilang, na ang pagpapahiyang iyon ay hindi magtatapos doon. Nabalang araw, ang katarungan ay titingin pabalik sa kanila na ngayon ay tumatawa sa ibabaw ng pagdurusa ng iba. Ang sitwasyon sa kalsada ay biglang naging magulo. Nagsimulang dumating ang mga tao mula sa lahat ng direksyon, naakit ng sigaw at sampal na umalingaw-ngaw kanina. Ilan sa kanila ay tumakbo palapit, nais tumulong. Ngunit ang kanilang mga hakbang ay napahinto nang ang kasama ni Berto ay tumayo sa gitna ng daan, ay hawak na batuta at malakas na sumigaw, "Trabaho to ng pulis, huwag kayong makialam." Ang kanyang boses ay matigas, puno ng banta, kaya't ang mga tao ay kusang umatras. Ngunit ang kanilang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Liana na ngayon ay nakahandusay sa aspalto, ang kanyang mukha ay puno ng alikabok at dugo. Mayroong humahawak ng cellphone sa likod ng kanilang dibdib, lihim na nagre-record, umaasang magkakaroon ng ebidensya kapag kinailangan na ang katotohanan. Sa gitna ng tanghaling tapat at ng mga sasakyang bumabagal, hindi na gumagalaw si Liana. Ang kanyang maliit na katawan ay mukhang mahina, ang kanyang uniforme ay gusot at maalikabok. Nawalan siya ng malay matapos ibagsak ang kanyang katawan na parang isang bagay na walang halaga. Ilang residente ang mahinang sumigaw. Mayroon ding yumuko, hindi kayang tingnan ang kalupitang ginawa sa isang dalagang nakauniporme. Ngunit walang pakialam si Berto. Malamig pa rin ang kanyang mukha. Walang emosyon ang kanyang mga mata, na para bang ang nakahandusay sa kanyang harapan ay hindi isang tao. Malakas niyang sinipa ang motor ni Liana hanggang sa mabasag ang salamin, pagkatapos ay dumura sa lupa na may ekspresyon ng kasiyahan. Isang matandang lalaki na may kupas na sombrero ang nagnalit ang mga ngipin habang bumubulong, hindi ito pagpapatupad ng batas, ito ay pang-aapi. Ngunit ang takot ay mas malakas kaysa sa katapangan. Walang sinumang naglakas loob na lumaban. Alam nila na sa lungsod na ito, ang taong maglalakas loob na magsalita ay maaaring bigla na lang mawala. Ang mga kasama ni Berto ay nakabantay. Ang kanilang mga mukha ay blanko, walang bahid ng pagsisisi. Sa likod ng kanilang uniforme, nakatago ang paniniwalang ang kanilang posisyon at armas ay nagbibigay sa kanila ng proteksyon mula sa anumang ganti. Ang kalsadang dating abala ay naging mapanglaw, tulad ng isang maliit na entablado kung saan ipinapakita ng kapangyarihan ang kanyang arogansya sa harap ng mga taong walang magawa. Ilang minuto ang lumipas, umugong ang tambutso ng patrol na motor. Umalis si Berto at ang kanyang dalawang kasama, iniwan ang isang pulutong na tahimik. Lumipad ang alikabok, tinakpan ang katawan ni Liana na nakahandusay sa daan. Isang ina ang tumakbo palapit, umiiyak, sinusubukang iangat ang ulo ng dalaga. Habang ang ibang residente ay nagsimulang magbigay ng tubig at tela. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pinipigilang galit. Galit sa kawalang katarungan na kanilang nasaksihan, ngunit hindi napigilan. At sa gitna ng mga tingin na iyon, isang tao ang lihim na nag-upload ng video na kanyang kinuha, nagpapadala ng unang tilamsik ng malaking apoy na iayanig sa lungsod na ito. Ilang oras matapos ang insidente, biglang nagimbal ang buong lungsod.
Ang social media ay napuno ng isang 2 minutong video na in-upload ng isang mamamayan. Sa video, makikita ang isang dalagang nakaunipormeng puti at asul na sinasampal, binabaliktad, at pagkatapos ay ibinabagsak ng isang malaking pulis sa gitna ng kalsada. Ang kanyang mukha ay duguan, ang kanyang boses ay mahina, at ang mga tao sa paligid ay nakatingin lamang. Ang caption ng video ay simple ngunit matalim, estudyante ng high school, pinahiya ng pulis sa gitna ng araw. Sa loob lamang ng ilang oras, ang video ay umabot sa libu-libong views, libu-libong komento, at ang hashtag na katarungan para kay Liana ay naging trending sa iba't ibang platform. Ang mundo ng social media ay sumigaw ng mas malakas kaysa sa sinuman sa lugar ng pangyayari. Sa ospital, mahinang nakahiga si Liana. May benda ang kanyang ulo, may mga pasa sa liig, at maputla ang kanyang mukha. Ang tunog ng AV drip ay dahan-dahang tumitibok sa tabi ng kanyang kama, na tila isang tahimik na saksi sa kalupitang kanyang dinanas. Ilang nurse ang nagbubulungan sa pasilyo, pinag-uusapan ang viral na video nang hindi alam na ang dalaga sa silid na iyon ay ang biktima. Sa tabi ng kama, isang ina ang nakayuko, mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang anak habang tahimik na nagdarasal at umiiyak. Maaaring magulo ang mundo sa labas, ngunit sa silid na iyon, tanging katahimikan at sakit ang naroroon. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang nakaupo sa kanyang maayos na opisina. Ang kanyang cellphone ay walang tigil na nag-vibrate. Sunod-sunod na mensahe ang dumarating mula sa mga kasamahan, at kaibigan. Sa screen ng cellphone, malinaw na nakikita ang mukha ng kanyang anak na babae, puno ng mga sugat. Si General Mateo de Leon ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ay matagal na tumitig sa screen na para bang hindi makapaniwala. Napigil ang kanyang hininga at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ibabaw ng malaking kahoy na mesa. Anak ko, sabi niya ng mahina, ngunit ang tono ng kanyang boses ay hindi kalungkutan, kundi nanginginig sa pinipigilang galit. Kilala si General de Leon bilang isang taong malamig, mahigpit, at bihirang magpakita ng emosyon. Ngunit ngayon, nanigas ang kanyang panga, namula ang kanyang mga mata, at ang buong katawan niya ay nanginginig. Tiningnan niya muli ang screen, pinagmasdan ang bugbog saradong mukha ng kanyang anak. Sa isang iglap, isang ama ang pumalit sa isang general. Tumayo siya, binuksan ang drawer ng mesa, at kinuha ang kanyang sombrero. Mabigat ngunit tiyak ang kanyang mga hakbang. Walang ibang salitang lumabas kundi isang pangako sa kanyang puso. Sino mang gumalaw sa kanyang kadugo ay mananagot. Ang mga hakbang ni General de Leon ay umalinggaw sa pasilyo ng ospital, tulad ng utos ng isang commander sa larangan ng digmaan. Kumpleto pa rin ang kanyang uniforme. Ang kanyang itim na sapatos ay kumikinang kahit na may alikabok mula sa bayahe. Ang mga taong nakakita sa kanya ay agad na yumuko. Alam nila kung sino ang dumating. Walang ngiti sa mukha ni General de Leon, tanging matinding tensyon. Mabilis siyang naglakad patungo sa silid, nilagpasan ang mga nurse at doktor na agad na nagbigay daan. Nang bumukas ang pinto, ang tanawin ay tumama sa kanyang puso ng mas malakas pa kaysa sa isang bala. Ang kanyang anak, ang maliit na batang dati niyang inihahatid sa eskwela tuwing umaga, ay nakahigang mahina na may benda sa ulo at putok na labi. Dahan-dahang iminulat ni Liana ang kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang katawan sa sakit. Nang makita niya ang kanyang ama na nakatayo sa pintuan, agad na tumulo ang kanyang mga luha. Papa, halos hindi marinig ang kanyang boses. Lumapit si General de Leon, yumuko sa tabi ng kama, at mahigpit na hinawakan ang kamay ng kanyang anak. Ang hawak na iyon ay puno ng pagmamahal, ngunit naglalaman din ng nag-aalab na galit sa likod ng kanyang kalmadong mukha. Sabihin mo sa akin ang lahat, sabi niya ng mahina ngunit matatag. Humagulgol si Liana, ngunit sinikap pa ring ipaliwanag ang lahat, ang 7 na nagpahinto sa kanya, ang maling akusasyon, ang hininging pera, hanggang sa malupit na sampal at pagpapahiya sa gitna ng daan. Bawat salitang lumalabas sa bibig ni Liana ay parang isang kutsilyong humihiwa sa puso ni General de Leon. Namasa ang mga mata ng general, ngunit nanatiling kalmado ang kanyang boses. Hindi siya sumigaw, hindi nagmura, tahimik lamang na tinitingnan ang mahinang mukha ng kanyang anak. Ano ng pangalan ng pulis na iyon? Tanong niya ng mahina. Pinunasan ni Liana ang kanyang mga luha at sumagot sa nanginginig na boses. Berto po, Papa.
Berto Reyes. Ilang segundo ng katahimikan. Dahan-dahang tumalim ang tingin ni General De Leon. Ang kanyang mga mata ay parang bakal na bagong hasa. Binitawan niya ang kamay ng kanyang anak, tumayo ng tuwid, at inayos ang kanyang sombrero. Ang hangin sa silid ay biglang bumigat. Maging ang tunog ng ehidrip ay malinaw na naririnig sa gitna ng katahimikan. Isang pangungusap ang lumabas sa bibig ni General De Leon, malamig at mabigat na parang isang hatol. Nagkamali siya ng binangga. Walang mataas na tono, walang sigaw, tanging isang nakamamatay na kalmado mula sa isang ama at isang sundalo na ang puso ay kalulura ilang ng kawalang katarungan. Tumalikod siya at umalis sa silid ng hindi na lumingon. Ang kanyang mga hakbang ay matatag at may ritmo. Ang mga nurse na dumadaan ay yumuko, nararamdaman ang matinding galit kahit walang salita. Sa likod ng katahimikang iyon, isang bagay ang nag-aapoy, ang galit ng isang ama na kapag nagsimula, walang kapangyarihan ang makakapigil. Nagsimulang mamula ang langit ng hapon nang huminto ang isang kulay berdeng sasakyan sa harap ng himpilan ng pulisya. Malakas na bumukas ang pinto at bumaba si General Mateo De Leon ng may mabigat ngunit na hakbang. Kumpleto ang kanyang uniforme, perpekto ang pagkakalagay ng kanyang sombrero. Ang mga bituin sa kanyang balikat ay kumikinang sa sinag ng papalubog na araw. Ang mga pulis na nasa labas ay biglang tumayo ng tuwid at sumaludo. Ngunit walang sinumang naglakas loob na magsalita. Ang kanyang aura ay nagpabigat sa hangin, biglang nagpatahimik sa paligid. Ang mga hakbang ni General De Leon ay umalinggaw sa sementadong sahig patungo sa pangunahing pinto, matatag at tiyak, tulad ng tambol ng digmaan na hudyat ng isang komprontasyon. Pagdating sa loob, lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ang mga opisyal sa desk ay yumuko. Ang ilan ay nagkunwaring abala sa pag-type, ngunit nanginginig ang kanilang mga kamay. Lumapit si General De Leon sa desk. Ang kanyang boses ay mababa ngunit matalas na parang isang patalim. Gusto kong makausap ang isang miyembro ninyo na nagngangalang Berto Reyes. Ang opisyal sa likod ng mesa ay napalunok at kinakabahang sumagot. Paumanhin po, General. Wala po si Isa Reyes ngayon. Itinagilid ni General De Leon ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretsyo. Wala, ulit niya sa isang patag na tono na mas nakakatakot pa kaysa sa isang sigaw. Pagkatapos niyang bugbugin ang anak ko, nag-day off siya. Biglang sumikip ang pakiramdam sa silid. Lahat ay nagpigil ng hininga. Ang tunog ng electric fan sa kisam ay dahan-dahang umikot, na para bang ang oras ay naghihintay din. Isa-isang tiningnan ni General De Leon ang mga mukha ng mga pulis sa kanyang harapan, naghahanap ng mga senyales ng takot at kasinungalingan. Walang sinumang naglakas loob na tumingin pabalik. Sa isang sulok, isang bagong pulis ang muntik nang mabitawan ang hawak ng mga papeles. Ang katahimikan ay nabasag nang bumukas ang pinto mula sa kabilang silid. Isang lalaking may mataas na ranggo ang lumabas ng may kalmadong hakbang, nakasuot ng plansadong unipormeng kulay tsokolete. Magandang hapon po, General, magalang niyang sabi habang bahagyang yumuyuko. Ako po si Police Major Dante Cruz, ang hepe ng istasyong ito. Ang kanyang boses ay palakaibigan, ngunit ang kanyang mga mata ay nagtatago ng tensyon. Tinitigan siya ni General De Leon ng matalim, walang anumang formalidad. Hindi ako naparito para salubungin, Major. Naparito ako para humingi ng paliwanag. Sinubukan ni Major Cruz na ngumiti, pinunasan ang pawis sa kanyang sentido. Naiintindihan ko po, sir. Lubos po naming ikinalulungkot ang nangyari. Hayaan niyo po akong magpaliwanag. Ngunit ang malambot na tono ay hindi sapat upang itago ang bahagyang panginginig sa kanyang boses. Sa pagitan ng dalawang opisyal, ang hangin ay tila nag-vibrate. Nagtagpo ang dalawang mundo ng kapangyarihan, at alam ng lahat na ang pag-uusap na magaganap ay hindi lamang isang paglilinaw, kundi simula ng isang mas malaking bagyo. Tiningnan ni Police Major Dante Cruz si General De Leon nang may ngiting tila kalmado. Ngunit ang mumunting pawis sa kanyang sentido ay nagbubunyag ng kaba sa likod ng kanyang propesyonal na maskara. Inilahad niya ang kanyang kamay, bahagyang yumuko, sinusubukang magpakita ng respeto. Lubos po akong nakikiramay, General. Labis po naming ikinalulungkot ang nangyari, malumanay niyang sabi. Ang kanyang boses ay sadyang pinababa upang magmukhang taos puso. Idinagdag pa niya,
tinitiyak po namin na ang maisala ay mapoproseso ayon sa batas, at lahat ng gastusin sa pagpapagamot ng inyong anak ay sasagutin namin. Ang kanyang mga salita ay maayos na binuo, na para bang sanay na siyang magpakalma ng galit ng mga tao. Ngunit sa mata ni General De Leon, lahat ng iyon ay parang isang lumang script mula sa isang peking drama na madalas niyang nasasaksihan sa mundo ng burokrasya. Hindi agad sumagot si General De Leon. Ang kanyang tingin ay nanatiling nakatutok sa mga mata ni Major Cruz, tumatago sa peking ngiti nito. Masyado na siyang matagal sa mundong puno ng manipulasyon para hindi makilala ang kasinungalingang binalot sa magalang na pananalita. Ang masyadong mabilis na kilos ng kamay ni Major Cruz, ang masyadong maingat na tono ng boses. Lahat ay nagpapakita ng takot, hindi ng sinseridad. Proseso ayon sa batas, dahan-dahang inulit ni General De Leon na para bang tinitimbang ang kahulugan ng mga salitang iyon. Mga salitang madalas gamitin para ipagpaliban ang isang bagay, hindi para ipatupad ito. Napabuntong hininga si Major Cruz, sinusubukang takpan ang kanyang pagkabalisa ng isang ngiting lalong naging pilit. Magtiwala po kayo, sir. Gagawin po namin ang lahat ng aming makakaya. Ilang segundo ng katahimikan. Sa wakas ay tumayo si General De Leon, inayos ang kanyang sombrero ng may banayad ngunit matatag na kilos. Hihintayin ko ang resulta, maikli niyang sabi. Ang simpleng pangungusap na iyon ay parang isang babala. Humakbang siya patungo sa pinto, nag-iwan ng tensyon sa silid na dating tahimik. Sinundan siya ni Major Cruz ng tingin na may pag-aalala, pagkatapos ay lihim na sumulyap sa kanyang dalawang tauhan sa sulok. Nagpalitan sila ng tingin na may mensaheng hindi binibigkas. Mayroong isang bagay na kailangang itago agad bago pa bumalik ang general. Paglabas ng silid, sandaling huminto si General De Leon sa labas ng himpilan. Tiningnan niya ang malaking karatula na may nakasulat na Manila Police District. Ang sinag ng hapon ay tumama sa mga letrang metal na tila nagbibigay diin sa kabalintunaan nito. Ang lugar na dapat sana ay nagpapatupad ng batas ay naging entablado ng kasinungalingan at kaduwagan. Huminga ng malalim si General De Leon, pinipigilan ang kumukulong galit sa kanyang dibdib. Alam niyang ang pangako ni Major Cruz ay isang panangga lamang, at sa likod ng malambot na ngiting iyon ay may nakatagong mas mabahong bagay kaysa sa simpleng paglabag sa disiplina. Sa kanyang mga mata, ang gusaling iyon ay hindi na mukhang isang tanggapan ng batas, kundi isang pugad ng kadiliman na naghihintay na mabuwag. Nagsimulang dumilim ang langit ng hapon nang lumabas si General De Leon sa himpilan ng pulisya. Mabigat ang hangin at ang amoy ng alikabok na maihalong gasolina ay pumuno sa kanyang ilong. Ilang hakbang pa lang siya mula sa pangunahing pinto nang marinig ang mabilis na mga yabag mula sa kanyang likuran. Bago pa siya makalingon, isang matigas na bagay ang tumama sa kanyang sentido nang may malakas na tunog. Duk, isang tubong bakal. Nawalan siya ng balanse. Sandaling umikot ang kanyang paningin at mainit na dugo ang dumaloy mula sa gilid ng kanyang ulo. Tumulo sa kwelyo ng kanyang unipormeng maayos pa rin. Ngunit hindi bumagsak si General De Leon. Ang kanyang likas na ugali bilang isang sundalo ay nagpatayo sa kanya ng tuwid, umikot ng may tinging agad na tumalim na parang bakal. Sa kanyang harapan, nakatayo si Berto. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit, ang kanyang mga mata ay mailap na parang isang hayop na nawalan ng kontrol. Hawak niya ang isang tubong bakal habang mabilis ang kanyang paghinga. Akala mo kung sino ka para pumunta dito. Ha, sigaw niya sa isang paos na boses, puno ng galit at pakiramdam na napahiya. Ang mga taong dumadaan sa labas ng himpilan ay napasigaw sa gulat. Ilang batang pulis ang tumakbo papalapit sa kanila, ngunit nag-aalangang makialam. Biglang naging tensyonado ang sitwasyon. Dalawang unipormadong tao, dalawang mundo ng kapangyarihan, ang nagharap sa bakuran ng isang institusyon ng batas na ngayon ay parang isang arena ng moral na labanan. Pinunasan ni General De Leon ang dugo sa kanyang sentido. Ang kanyang mga mata ay matalim, walang takot. Sinaktan mo ang anak ko ng walang dahilan. Ngayon, sinaktan mo rin ako. Hindi ka karapat-dapat sa unipormeng iyan. Ang mga salitang iyon ay lumabas ng mahinahon, ngunit matalas na parang isang espada. Sa isang iglap, sumugod si General De Leon at sa isang malakas na suntok ay tinamaan ang mukha ni Berto. Umalingaungaw ang tunog kasabay ng pagtilamsik ng dugo mula sa bibig at ilong ng pulis. Tumilapon ang katawan ni Berto sa lupa.
Ang hawak niyang tubo ay nabitawan at umikot sa hangin bago bumagsak malapit sa paa ni General De Leon. Ang mga tao sa paligid ay natahimik, pinapanood ang eksena na maihalong takot at paghanga. Tumutulo ang dugo mula sa bibig ni Berto na ngayon ay nakahandusay sa isalupa, ngunit tiningnan lang siya ni General De Leon ng walang awa. Para yan sa anak ko, sabi niya ng mahina, ngunit puno ng otoridad. Walang sigaw, walang banta, tanging isang maikling pangungusap na mas tumatagos kaysa sa anumang suntok. Naging yelo ang kapaligiran, at sa katahimikan, alam ng lahat na ito ay hindi lamang isang simpleng away. Ito ay isang simbolo na mayroong mga hangganan na hindi dapat labagin, kahit pa ng mga taong nakauniporme. Ngunit sa likod ng mga tingi ng mga namanghang mamamayan, isang pares ng mga mata ang nagmamasid mula sa bintana sa ikalawang palapag ng himpilan, pinapanood ang pangyayari ng may bahagyang ngiti. Ang labanang ito, tila, ay nagsisimula pa lamang. Naging magulo ang sitwasyon sa bakura ng himpilan ng pulisya sa loob lamang ng ilang segundo. Matapos tumama ang suntok ni General De Leon sa mukha ni Berto, ilang pulis ang tumakbo palabas, ngunit hindi para tulungan ang biktima ng karahasan kanina. Sabay-sabay silang lumapit kay General De Leon, sinusubukang pigilan siya sa ngalan ng e-procedure. Kalma lang po, sir. Nasa loob po tayo ng police station, sigaw ng isa sa kanila na maihalong kaba. Tinitigan sila ni General De Leon ng matalim, duguan pa rin ang kanyang mukha, ngunit nanatiling tuwid ang kanyang katawan. Hindi siya lumaban, tiningnan lamang niya isa-isa ang mga mukha ng mga batang opisyal na tila nalilito. Ang ilan ay nagpipigil ng respeto, ang iba naman ay nagpipigil ng takot sa kanilang mga nakatataas. Sa paningin ni General De Leon, may mali sa lahat ng ito. Samantala, 2 pulis ang umalalay kay Berto na nakahandusay pa rin sa lupa. Puno ng dugo ang kanyang mukha, ngunit hindi siya dinala sa selda. Mabilis siyang dinala sa likod ng himpilan na para bang pinoprotektahan. Walang police report, walang pag-aresto. Lahat ay tahimik, sarado at kahina-hinala. Mula sa likod ng salamin, nakita ni General De Leon kung paano nagbigay ng senyas ang ilang opisyal sa kanilang mga tauhan na para bang pinapaayos ang lahat. Sa sandaling iyon, ang galit ni General De Leon ay naging mas malalim na hinala. Mayroong hindi tama sa lugar na iyon. Ganito pala ang sistema ninyo, bulong niya habang pinupunasan ang dugo sa kanyang sentido. Hindi siya sumigaw, hindi nagdemand. Tinitingnan lamang niya ang silid na parang sinusuri ang isang larangan ng digmaan. Nang tangkang hawakan siya ng isang opisyal, tinitigan siya ni General De Leon ng diretsyo hanggang sa mapahinto ang mas batang pulis, nanginginig at hindi magawang dumampi. Ang tunog ng electric fan sa pasilyo ay marahang umikot, sinasabayan ang nakakasakal na tensyon. Lahat ay tila sinusubukang pagtakpan ang isang bagay. Hindi na ito tungkol sa away ng 2 tao, kundi isang banggaan sa pagitan ng katotohanan at isang sistemang sinusubukang protektahan ang sarili nito. Ilang sandali pa, pinili ni General De Leon na umalis. Lumabas siya ng walang imik, hinayaang tumulo ang dugo mula sa kanyang sentido patungo sa malamig na sahig ng himpilan. Naglakad siya patungo sa kanyang sasakyan, binuksan ang pinto ng may nanginginig ngunit kontroladong kamay. Nang umandar ang makina, ang refleksyon ng kanyang mukha sa salamin ay matalim at malamig. Sa kanyang isipan, nagsimulang magkabit-kabit ang mga piraso ng pangyayari. Ang takot sa mga mata ng mga tauhan ni Major Cruz. Ang proteksyon kay Berto. Ang panik ng lahat. Hindi ito simpleng pambubugbog lang, sabi niya ng mahina. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa madilim na kalsada. Hindi na ito tungkol kay Berto. Ito ay tungkol sa isang bulok na sistema. At sa unang pagkakataon, napagtanto ni General De Leon na ang laban na kanyang haharapin ay hindi na sa larangan ng digmaan, kundi sa puso mismo ng kapangyarihan. Ilang araw ang lumipas mula nang maganap ang insidente sa himpilan ng pulisya. Ngunit ang kapaligiran sa ospital kung saan nakakonfine si Liana ay nababalot pa rin ang tensyon. Dahan-dahang gumagaling ang kanyang katawan, ngunit ang sugat sa kanyang mga mata ay hindi pa nawawala. Tuwing nagigising siya, nakatitig lang siya sa kisame, na para bang ang anino ng pito at sampal ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Nakaupo si General De Leon sa isang silya sa sulok ng silid, tahimik at hindi gaanong nagsasalita. Ang kanyang uniforme ay nakasabit na sa upuan, pinalitan ng sibilyang damit.
Ngunit ang kanyang aura bilang isang militar ay naroon pa rin. Tinitingnan niya ang kanyang anak na may halong lungkot at galit. Hindi lang dahil sa mga sugat na nakikita niya, kundi dahil sa kutob na hindi pa ito tapos. Nang hapong iyon, habang ang sinag ng araw ay tumatago sa kortina, isang binata ang lihim na dumating sa ospital. Balisa ang kanyang mukha, at ang kanyang mga mata ay palingalinga bago magsalita. Siya ang mamamayang nakapag-record ng pangyayari sa kalsada noon. Sa mahinang boses, sinabi niya, "Sir, alam ko pong sundalo kayo. Mayroon po kayong dapat makita." Mula sa bulsa ng kanyang jacket, inilabas niya ang isang maliit na itim na flash drive. Nanginginig ang kanyang kamay habang inaabot ito. Yung video pong nag-viral, putol lang po iyon, sir. Ito po yung buong version, 7 minuto. Tinitigan ni General De Leon ang maliit na bagay na iyon ng matagal, pagkatapos ay tumango ng walang imik. Alam niyang ang katotohanan ay madalas dumarating sa simple, ngunit mapanganib na anyo. Nang gabing iyon, sa kanyang madilim na opisina, isinaksak ni General De Leon ang flash drive sa kanyang laptop. Umilaw ang screen at nagsimulang mag-play ang video. Muli niyang pinanood ang parehong sandali. Ang pagbagsak ni Liana, ang dugo sa kanyang pisngi, ang sigawan ng mga tao. Ngunit sa ika-4 na minuto, may lumitaw na hindi nakita ng publiko. Isang lalaking nakasibilyan ang lumapit mula sa gilid ng kalsada, may dalang makapal na sobre at diretsong iniabot kay Berto. Mahina silang nag-usap, ngunit nakuha ng mikropono ng kamera ang dalawang salita na nagpakulo sa dugo ni General De Leon, Major Cruz, at si Project 31C. Nanigas ang kanyang mukha, bumigat ang kanyang paghinga. Paulit-ulit niyang pinanood ang video, tinitiyak na hindi nagkamali ang kanyang pandinig. Hinawakan niya ang mesa ng napakahigpit hanggang sa pumuti ang kanyang mga ugat. Tinitigan niya ang screen nang may matalim na tingin, puno ng kalkulasyon. Ngayon, lahat ng piraso ay nagsisimulang magtugma. Bakit masyadong kalmado si Major Cruz? Bakit naglakas loob si Berto na umatake? At bakit sinusubukan ng lahat na pagtakpan ito? Project 31C, bulong niya. Alam niya ang terminong iyon. Narinig na niya ito dati sa mga usapan ng matataas na opisyal. Isang peking proyekto para daw sa traffic management, ngunit sa katotohanan ay isang malawakang money laundering scheme sa pagitan ng mga ahensya. Nanigas ang kanyang panga. Hindi na ito tungkol sa kanyang anak. Ito ay tungkol sa isang network ng korupsyon na tumatakbo sa likod ng sagisag ng bansa. At sa sandaling iyon, ipinangako ni General De Leon sa kanyang sarili na ang katotohanang ito ay hindi hihinto sa screen ng kanyang laptop. Gabi-gabi, tahimik na nagtatrabaho si General De Leon. Isinasara niyang mabuti ang pinto ng kanyang opisina. Tanging ilaw mula sa desk lamp at mga tambak na papeles na nakuha niya mula sa iba't ibang source ang kanyang kasama. Bilang isang aktibong general, mayroon pa rin siyang access sa mga internal network. Ngunit sa pagkakataong ito, kailangan niyang mag-ingat, bawat kilos niya ay maaaring binabantayan. Sa screen ng kanyang laptop, sunod-sunod na file ang kanyang binuksan, tinutunton ang mga daloy ng pera at mga peking ulat na konektado sa misteryosong Project 31C. Habang nagbabasa siya, lalo niyang napagtanto na ang proyektong iyon ay hindi para sa pagpapaunlad, kundi isang organisadong sistema ng suhulan. Sa likod ng terminong traffic security, nakatago ang isang sistema ng pagkolekta ng pera mula sa mga ikotong-i sa kalsada hanggang sa kamay ng mga matataas na opisyal. Nagsimulang lumitaw ang mga pangalan, mga hepe ng departamento, mga kontratista, at ilang opisyal ng pulisya. Kabilang dito ang pangalan ni Police Major Dante Cruz, na nakalista bilang tagapamahala ng teritoryo, taga-subaybay ng daloy ng pondo, at tagagawa ng mga peking ulat. Lahat ng pera na dumadaloy mula sa kalsada patungo sa mga personal na account ay konektado sa isang maayos na istruktura, tulad ng isang sapot ng gagamba na bumabalot mula sa ibaba hanggang sa itaas. Si Berto ay isang piyon lamang, isang maruming kasangkapan para manghuthot ng pera. Bawat areglo sa kalsada ay itinatala bilang bahagi ng operational cost ng proyekto. Lahat ay mukhang legal sa papel, ngunit ang totoo ay isang legalisadong pagnanakaw. Ngunit nang buksan ni General De Leon ang huling folder, nanlaki ang kanyang mga mata. Sa gitna ng mga bank transaction files, mayroong isang dokumentong may opisyal na logo ng gobyerno at pirma ng isang aktibong general ng ang sarili niyang pangalan,
General Mateo de Leon. Matagal niyang tinitigan ang dokumento. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri. Ang pirma ay kapareho, kumpleto sa selyo ng kanyang unit na ginagamit lamang sa mga opisyal na transaksyon. Ngunit alam ni General de Leon na hindi niya kailanman pinirmahan ang ganoong dokumento. Isang init ang gumapang sa kanyang batok. Mayroong isang tao na hindi lang nagtatakip ng krimen, kundi gumagawa ng isang patibong para pabagsakin siya. Sumandal siya sa kanyang upuan, nakatitig sa pader na para bang sinusubukang pigilan ang galit. Ito pala ang laro mo, Cruz, bulong niya. Ngunit habang iniisip niya, lalong nagiging malinaw na si Major Cruz ay isang maliit na bahagi lamang ng mas malaking anino sa likod ng lahat. Mayroong isang mas mataas na kapangyarihan, sapat na malakas para pekin ang pagkakakilanlan ng isang aktibong general nang hindi natutuklasan ng sistema. Tiningnan ni General de Leon ang isang maliit na mapa sa dingding. Ang mga pulang tuldok na kanyang minarkahan ay bumubuo ng isang pattern ng network sa pagitan ng mga ahensya. Huminga siya ng malalim, ang kanyang mga mata ay malamig at nakatuon. Kung gusto nila akong pabagsakin gamit ang sarili kong pangalan, matigas niyang sabi, hindi pa nila kilala kung sino ang kanilang kinakalaban. Sa tahimik na silid na iyon, si General de Leon ay hindi na lamang isang ama na naghahanap ng katarungan. Siya ay naging isang mangangaso sa madilim na mundong nilikha ng mga kamay ng mga nasa kapangyarihan mismo. Nang gabing iyon, ang langit sa Maynila ay tila mabigat. Tinakpan ng madidilim na ulap ang buwan, at ang hangin sa paligid ng ospital ay kakaiba. Tahimik ngunit mapanupil. Nakaupo si General de Leon sa loob ng kanyang sasakyan na nakaparada, hindi kalayuan sa entrance, pinagmamasdan ang gusali ng ospital na may isipang puno ng unos. Sa kanyang kamay, marahang nag-vibrate ang cellphone. Isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Nag-alinlangan siya ng ilang segundo bago pinindot ang berdeng buton. Isang mabigat, walang emosyon, at malamig na boses ang narinig mula sa kabilang linya. General de Leon, itigil mo na ang investigasyon. Alam namin kung nasaan si Liana. Ang pangungusap ay binitiwan ng walang direktang banta, ngunit ang kahulugan nito ay parang isang kutsilyong tumusok sa kanyang dibdib. Bago pa makapagtanong si General de Leon, biglang naputol ang tawag. Nawala ang signal. Katahimikan ang naiwan sa hangin, tanging ang malakas na pagtibok ng kanyang puso ang naririnig. Matagal niyang tinitigan ang blankong screen ng cellphone, pagkatapos ay hinawakan ito ng mahigpit hanggang sa pumuti ang kanyang mga daliri. Sa isang iglap, napagtanto niyang ang kanyang kalaban ay hindi na isang grupo ng mga tiwaling opisyal, kundi isang bagay na mas malaki pa. Isang network na may mga mata kahit saan, maging sa ospital kung saan nakahiga ang kanyang anak. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at dahan-dahang lumabas. Inikot niya ang kanyang paningin. Mukhang tahimik ang kalsada, ngunit ang kanyang instinct bilang isang sundalo ay nagsasabi ng iba. Mayroong gumagalaw sa mga anino, isang bagay na nagmamasid. Regular ang kanyang paghinga, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas na sinusuri ang bawat sulok. Alam niyang ang labanang ito ay nagbago na ng anyo. Sa kabilang bahagi ng bakuran ng ospital, sa likod ng madilim na mga puno, isang lalaking nakasibilyan ang nakatayong nagmamasid. Ang kanyang mukha ay bahagyang natatakpan ng ilaw mula sa poste. Sa unang tingin, mukha siyang si Berto, ngunit mas matanda at may mahabang peklat sa kanang pisngi. Hawak niya ang isang maliit na communication device at ang kanyang boses ay mahina ngunit malinaw. Naramdaman na ng target. Simulan na ang Phase 2. Ang mga salitang iyon ay lumabas ng mahinahon, ngunit ang lamig nito ay tumagos sa gabi. Hindi kalayuan, dalawa pang anino ang lumabas mula sa isang itim na sasakyan na walang plaka, gumagalaw na parang mga lobo sa ilalim ng madilim na ilaw. Ang ospital na dating isang lugar ng kanlungan ay dahan-dahang nagiging isang larangan ng panganib. Isang sirena ng ambulansya ang umalingaw sa malayo, pumuputol sa katahimikan ng gabi. Sa malamig na silid ng ospital, marahang gumalaw si Liana. Nagsimulang magbukas ang kanyang mga mata. Ang puting ilaw mula sa kisam ay tumama sa kanyang maputlang mukha. Tinitigan niya ang kisame, sinusubukang unawain ang kakaibang pakiramdam na biglang lumitaw, ang pakiramdam na siya ay pinagmamasdan. Nanginginig ang kanyang mga labi habang mahina siyang bumubulong sa isang boses na halos hindi marinig. Papa, may nagtatago sa likod ng lahat ng ito.
Ang mga salitang iyon ay naging isang alinggaw na nagsara sa mahabang gabing iyon. At sa labas, ang mga anino ay naglilipatan ng pwesto, naghahanda na isagawa ang isang bagay na mas malaki pa kaysa sa simpleng